Magandang umaga. At salamat sa Panginoon. Kaya natin yung mga nasa hulingan. Kung magandang umaga po dyan. Malak pa nga yung mga nasa hulingan natin. Buhay pa naman. Salamat sa Panginoon. Sama-sama tayo. At sino nakaranas ng sakit ngayon na mga nagkasakit, ano? Hindi namamala. At yung iba, matibay talaga. Parang maraming iniinom na vitamins para hindi magkasakit. Salamat sa Panginoon kasi bagong taon, magkakasama tayo. Ito po ang unang linggo ng taon at maraming pagpapala. Siguro, ito ang una kong tanong. Kung nabubuhay ka ng 50 taon, okay, 50 taon lang. Para naman medyo bumata-bata. Kung nabubuhay ka ng 50 taon sa mundo ito, 50 taon ka na rin nagse-celebrate ng bagong taon. Kaya, sino ba nabubuhay rito ng 20 taon ka lang? Yan, 20. Ang sinungaling ay pupunta sa impyerno. Okay. 30. Yan. 30. Mark, ilang taon ka lang? 32. Si Maricar, 30. 33. Para magkaedad. Wala akong kanon. Wala akong ibig sabihin. Jomi. Alam Jomi? Jomi, ilang taon na yan? 54. Bata pa si Jomi. Okay, tingnan nyo. Kung ikaw ay 54, 50 taon kang nag-celebrate ng bagong taon. Ito ang tanong. Bata pa akong maliit. Inaabit ko na yung bagong taon, bagong buhay. Pero ang tanong, bakit hindi mabago ang buhay? Di ba nyo napapansin niya? Inaawit natin lahat yun. Sino na nakakaalam nung awit na gano'n? Bagong taon ay magbagong buhay. Lalo Pilipino ka, alam natin yan. Maliit pa tayong bata, inaawit na sa school, sa caroling, sikat na sikat. Di ba? Ibig sabihin, bagong taon, bagong buhay. Pero bakit hindi mabuhay yan? Maraming tao, makikita natin, bakit maraming tao nahihirapang magbago? Nahihirapan po talaga magbago. Kasi, tingnan natin mabuti yung text natin. Isa lang po yan. No? Isa lang. 2 Corinthians 5:17. Tingnan nyo. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Tingnan natin doon. Kaya't ang sinumang, lakasan natin, nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ito, lampas-lampasan po natin yung talatang yan, ano? Madalas nating basahin yan. Pero makita natin, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ibig sabihin, hindi ka mababago nang wala si Kristo. Kahit na po ilang bagong taon ang dumaan pa sa atin. Kahit na ilang. Sino yung mga merong New Year's resolution? Saan ka ba? Yan, di ba? Madalas gumawa nun. Itong bagong taon na ito, hindi na ako kakain ng mga matatamis. Yan, ganun. Yan, ganun. May nagbigay ng haliya. Hindi kumain. At marami tayong pangako na hindi talaga nagagawa. Ano ba? Alam niyo ang kulang diyan? Kailangan makipag-isa kay Kristo. Kailangan. Kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa na. Ito matindi. Ito yung tanong na ito. Bakit po may nakikita kami matagal ng born again pero hindi nababago? Naniwala ba kayo dyan? Naniwala kayo dyan? Ay, marami pong ganyan.
Posibleng ako yan, posibleng ikaw, posibleng tayo. Matagal nang born again, ha? Matagal nang tumanggap sa Panginoon. Pero bakit hindi mabago? Eh sabi niya, born again siya. Sabi niya, tumanggap siya sa Panginoon. Oh, bakit? Ako isa lang po ito. Ano ang totoo? Yung akala, alin ang mas makatotoo? Akala o katotohanan? Ano po yung Biblia? Sabi niyan, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao siya ay katotohanan nito. Yung akala mo lang, born again ka. Akala mo, Kristiyano ka. Kasi kung tunay na Kristiyano ka, dapat totoo yan sa iyo. Hindi pwedeng magsinungaling ang Bible. Ano pa? Hindi pwedeng magsinungaling yan. Kung ikaw ay Kristiyano na, dapat pati ugali mo nababago. Pati lahat na hindi ko sinasabing perfect tayo, pero may makikitang pagbabago. Ibig sabihin, ang pagbabago ay nasa kamay ng ating Panginoon. Hindi ka mababago nang wala ang Diyos. Ulitin natin, kabisahin natin yan. 2 Corinthians 5:17. Kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, so ibago na. Paano mababago ang tao? Kailangan makipag-isa kay Kristo. Huwag po tayong maniniwala pag sinabi niya, born again ako, tinanggap ko ang Panginoon, dapat ano nakita sa Kanya? Bago. Kaya po, kahit ilan po na bagong taon ang dumaan pa, kapag wala si Kristo sa bagong taon mo, hindi mababago ang buhay mo. Tsak mo yan. Kaya ngayon, tinan nyo, no? Kaya't ang sino mang nakipag-isa, paano mababago ba? Alin ang mas matimbang? Sabi ko nga, yung akala. Akala niya, born again siya, pero hindi pala. Akala niya, pupunta siya sa langit, pero hindi pala. Pag nabuhay ka sa akala, maniwala kayo, pupunta lang kayo ng langit-langitan. Ang akala po natin, doon tayo. Kailangan makita sa atin, yun pong talagang pagbabago, bagong taon, bagong buhay. At ang pagbabago ng taon na ito po ay panibagong direksyon sa atin. Kung paano natin i-level up ang buhay natin naman. Pag tayo, isang taong kang Kristiyano, yun pa rin, nabago ng konti. Pangalawang taong Kristiyano, ganun pa rin. Pangatlo, ganun pa rin. Mga kapatid, may problema po yan. Hindi totoo ang 2 Corinthians 5:17 sa buhay mo. Samantalang, ulit-ulitin ko man yan, iyan eh. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Tuloy mo. Wala nang dating pagkatao. Ano ang dati mong pagkatao? Sinungaling. Ano ang dati nating pagkatao? Sige, magsalita tayo lahat. Magagalitin. Ano pa? Mayabang. Chismosa. Yun ang pinakamatindi sa lahat. Okay. Ano pa? Inggitera. Ano pa? Tamad. Ano pa? Mapagmura. Ano pa? Silosa. Babaero. Lalakero. Sugaron. Marami. Lasingero. Makasalanan tayo. Pag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, ano sabi? Bago. Ito matindi. Mga kababaihan, hindi nagsasubmit sa kanilang. Sabi? Bakit naman napakalakas ng tira ni sa tirahan sa Ginoon? Si Ginoon. Okay, tingnan niyo ito ha. Pero ngayon, nagbasa ng undercover. Ang bihira. Nalaman yung katotohanan. Ibig makikita po natin, eto ha, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya bago lang. Yung dating pagkatao na binanggit niyo kanina, lahat ay ano? Nabago. Wala na. Ito ang tanong. Totoo ba yan sa buhay mo? Oh? Yan po ang tanong niya. Totoo ba ito sa buhay natin? Diba?
Pag iyan ay hindi totoo, mga kapatid, kailangan po nating makipag-isa sa Panginoon. Hindi tayo mababago. Bakit? Tingnan nyo, no? Kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bago nila lang. Bakit nababago ang tao? Hindi mababago ang tao kapag ito. Ano ang ibinibigay ni Kristo para tayo mabago? Una, binigyan ng kapangyarihan. Okay? May kapangyarihan tayo. Binigyan tayo ng kapangyarihan. Tingnan po natin mabuti. Romans 8:14. Basahin natin. Ang lahat ng pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga... Ang ibig sabihin, kaya't ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay siya ng bago nila kasi tinanggap niya ang Holy Spirit. At nasa Kanya, sabi, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. At kapag ikaw ay anak ng Diyos, doon ka palang mababago. Doon ka palang mababago. Tingnan pa po ninyo. Subalit, sabayan natin, subalit ang bunga ng Espiritu ay ano? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganito man. Mga kapatid, magagawa mo ba yan ng walang Holy Spirit? Kaya kahit na po sabihin natin, bagong taon, bagong buhay, kahit gumawa ka pa ng maraming New Year's resolution, hindi ka mababago. Kapag wala ang ating Panginoong Jesucristo. Sino ang kailangan ng tao para mabago? Ang Panginoong Jesucristo. Ang bahay na wala si Kristo, magulong buhay yan. Ialis mo, yun ang pinag-uusapan namin. Ialis mo sa community ang Diyos, magiging magulo. Alisin mo sa school ang Diyos. Inalis ang panalangin, inalis ang Biblia. Ano nangyayari? Magulo yan. Hindi ba? Taon-taon na lang sa Pilipinas, pag bagong taon, nagbibilang ng patay. Hindi ba nyo napapansin nyo? Paputok dito, paputok doon, pati baril, tinatamaan ang ligaw na bala. Walang kamalamalay ng mga bata, tinatamaan. Nasaan ang pagbabago? Kaya nakalulungkot eh. Kailangan natin ng Holy Spirit sapagkat ang bunga ng banal na Espiritu, isipin yan, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, bumabait. Pero pag walang Holy Spirit, gusto kong bumait, di ko magawa. Hindi nyo napapansin nyo? Pero pag nandidilan ang banal na Espiritu, bakit bumabait ka? Pag hindi ka pag bumait, kunin ka na ni Lord. Ibig sabihin, wala naman tumatalab sa iyo para hindi ka bumait. Ang katapat mo talaga, banal na Espiritu. Mga kapatid, tandaan po natin. Ito sabi dyan, oh. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao. Kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu, ano sabi? Nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating buhay. Ito po, ang isang taong tumanggap kay Kristo ay nasa kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya po siya nababago. Kapag ang isang tao ay wala sa kapangyarihan ng Holy Spirit, hindi siya mababago kailanman. Kahit anong pilit niya. Kaya maraming tao, gusto kong magbago. Alam niyo, ewan ko nandito yung kaibigan namin ni Brother Eli. Brother Eli, nandito ba si Sam? Dumating ba siya? Kasi Brother Eli. Eli Sipin, alam ba siya? Pwede na. Bagong taon po yan. Tapos ng bagong taon, bago po ako nagkasakit. Tinawagan ako ni Brother Eli. Monday ba yan? Monday? Brother Eli? Monday. Sabi ni Brother Eli, Pastor, magpapagasolina ako dito. Pwede ba mag-coffee kita sa Carmenita? Hindi naman kami doon nagkakape eh. Dito. Sabi ko, Brother El, parang layo. Hindi, dito na tayo. Ano? Pagdating namin doon, nauna siya sa akin doon, may isang tao na lumapit sa kanya. Yung isang tao na ito, pangalan ko Sam. Sabi niya. Sabi kay Brother Eli, Pilipino ka ba? Kasi ang akala, Koreano, Chinese eh. Akala niya, di ba?
Eli. Okay. Sabi niya, siyempre, nag-usap silang dalawa. Ginawa niya, inanyayahan niya dun sa table. Sa table. Nung inaanyayahan po niya, nung inanyayahan niya sa table, nag-usap silang dalawa. Kaya, sabi niya, ano ba yung pakalito? Ako ba yan? Okay, tira niya. Kasi maganda yung kwento. Nagkausap sila, yung tao, umaamin niya. Ano sabi niya? Ang pag-usap nila, nung daw gabi, kinakausap niya ang Panginoon. Hindi po siya Christian, ha? Sabi niya, gusto daw niya magbago, pero hindi niya magawa. Alam po ninyo, nagsusugal siya, nagpapatalo siya ng pera, 700 na ipapatalo niya. Ito matindi. Akala ro ng asawa niya, may pera siya, dahil lahat ng mga, meron siyang, ano tawag dito, yung pera na nakukuha niya, may pension niya, pag hindi ro siya magsusugal, $800 meron siyang pera lagi. Nag-uubos yung pera niya, sabi ko, magkano po pinatatalo niya? $700. Yes, babalik daw siya. Talo daw siya ng 300. Uwi. Babalik. Talagang adik siya sa sugal. Ano? At etong nakalulungkot, malungkot daw siya pag uwi, mainit ang ulo niya, nagkakagalit silang mag-asawa, nakakagalitan niya yung asawa niya, na wala namang kinalaman at natatalo siya dahil mainit ang ulo niya. At ito nakalulungkot, pakinggan niya, yung anak niya nakakagalitan niya kahit walang kasalanan. Dahil mainit ang ulo, gulong-gulo ang buhay niya. Hinyatid niya yung asawa niya, nagtatrabaho yung asawa niya, hinyatid niya. Hindi raw niya alam kung saan siya pupunta nito ang buhay niya. Hindi raw siya nagkakapit dyan sa McDonald's. Bakit siya napunta ron? Nakita sila ni Brother Eli doon. Nung pagtapos namin doon, alam niyo, damang-dama po namin yung kilos ng Holy Spirit. Sinira po siya ng gospel, ginamit ko yung 6 truth natin, aling na katotohanan, sa madaling salita. Nung tumatanggap siya sa Panginoon, umiiyak siya. Sabi niya, lalaki ko, pero bakit umiiyak? At ang sabi niya, yun daw mga kaibigan niyang tumatawag sa kanya. Kita-kita namin, napakaraming kakilala, merong puti, may itim, kakilala niya. Yung pala, mga ka-eskwela niya sa sundalan. Kilala. Sikat na sikat siya doon. Alam ko sa mga Pilipino, kasi kalambi siya, papakain siya, may pera. Sabi niya sa amin, tumatanggap siya sa Panginoon. Sabi niya, ito lang, sabi niya. Hindi ko mabago, Pastor. Gusto ko lang magbago. Alam niyo, sabi niya, kaya kulang hindi ka makapagbago. Wala si Kristo, sabi niya. Tinanggap niya ang Panginoon. Tumanggap niya, ano doon si Bong. Ang ginawa ng dalawa, nung pagtanggap sa Panginoon, alam niyo kung saan pupunta lang? Pupunta sa mall. Ano po? Iikot lang doon. Pag tatawagan na ng mga kaespera sa sugalan, magsusugal na siya. Pero nung tanggapin niya ang Panginoon, umiyak siya. Sabi niya sana, Pastor, tuloy-tuloy na po ito. Ngayon lang doon siya nakaranas ng gano'n. Kawawa. Sabi ko, Brother Eric Tibong, bantayan na ninyo. Tira niya ha? Bantayan niyo. Mahirap ito eh, nakikipaglaban tayo gano'n. Ano ang ibig ko po sabihin? Hindi siya nababago dahil wala si Kristo. Alam niyo, tanggapin niya ang Panginoon, nagkaroon ng kapangyarihan ang Holy Spirit sa kanya, at yung lahat ng tumatawag, tinanggihan lahat. Sumama kay Brother Bong, sumama kay Brother Eli dyan sa mall. Pinantayan mo dalawa. Sinera. Apit na niya. Sipin yung pag-aalaga, tawag ng tawag yung dalawa. Ngayon, eto ang problema. Hindi sumasagot. Kasi may kalaban yan. Anong gagawin namin doon? Kailangan puntahan na sa bahay yon. Sabi ko sa kanya, Pastor, napakaraming tumatawag sa akin mga kaibigan. Nihayaya. Sabi ko, itong mga kaibigan mo ngayon, hindi mo pakakainin, hindi ka magbibigay ng panggasolina, kami ang pupunta sa iyo para alagaan ka para sa ating Panginoong Jesucristo. Iyon po ang kailangan natin. Hindi mababago eh. Kaya't ang sino man nakipag-isa, mababago lamang ang tao kapag tinanggap natin ang Holy Spirit. Ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Ang sabi diyan, basahin natin lahat.
Ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang... Kaya bibigyan kayo ng kapangyarihan. Pakinggan natin yun. Bakit may mga tao, pag nagsalita, may kapangyarihan? Bakit? Sapagkat bigay ng Holy Spirit, kasama niya ang Panginoon. Pag nagsalita siya, tatahimik ka talaga. May mga tao ganon. Pero merong tao, pag nagsalita, ayaw mong mapakinggan. Ayaw mong marinig. Parang hindi ka panipaniwala. Pero may mga tao, pag nagsalita, tatahimik ka na lang. Bakit? Sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Nakita ninyo, pag nagsasalita ang mga kababaihan sa bahay, tumatahimik na lang. Talagang puspos. Ano na, papansin nyo? Randy boy. Tahimik na lang. Brother Lito. Yeah. Makikita natin, ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Dahil po, kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, binibigyan ka ng kapangyarihan. Kaya, huwag mong sabihin prayer of 3. Huwag mong sabihin consolidation of 3. Kahit na prayer of 10, kapag may kapangyarihan ka, kaya po natin yan sa pangalan ng ating Panginoon. Di ba? Kaya, naku, paano kaya ako makakagraduate sa SOL 1? Kasi, paano kaya hanggang ngayon wala pa akong consolidation of 3? Nagtitiwala ka kasi sa sarili mo. Eto, si Brother Eli, sabi ko, Brother Eli, tinan mo ha, pinadalang ka na. Eto na. Alam niyo, ang isang tao makapagdadala ng kaluluwa kapag nabago buhay. Dahil ang Diyos talaga ang nakakakita. Ba't kapag dadala ng Diyos ng kaluluwa ng ikaw mismo, hindi nagbabago? Anong ituturo mo doon? Wala. Gagawin mo lang yun. Titigas lang ang puso noon. Walang makita sa iyo. Pero kapag nakita yung pagbabago, mismong ang Diyos ang magdadala ng kaluluwa sa iyo. Kaya hindi po tayo dapat matakot doon. Ang kailangan lang natin, manalangin, sapagkat may kapangyarihan. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo, kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Eto, pangalawa. Hindi lamang po binigyan ng kapangyarihan. Kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bago nila lang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ano ang binigay sa atin? Yung karunungan. Ano? Kaalaman. Pag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, karunungan, alam mo ngayon ang mabuti at masama. Alam mo ngayon na hindi tama ang ginagawa mo. Eto, gusto ko pa makita nyo to. Sino po sa akin, tayong lahat, alam mo masama pero ginagawa mo? Dati. Ay, lahat yan. Alam mo masama yan eh. Alam mo bang masamang manigarilyo? Masama yan. Ilagay nyo sa yung kaha ng sigarilyo. Anong sinasabi ron? Magkaka-cancer ka. Pero bakit patuloy mo pa rin hinihigop yung asong yan? Di ba? Okay. Ito ka. Alam mo masamang magsugal. Alam natin yan. Alam natin. Alam natin masamang magsinungaling. Pero bakit tayo nagpapatuloy? Bakit? Walang kaalaman. Pero ito ang mabuti. Gusto ko palakpakan natin ang Panginoon dito. Bakit? Nakalakasan natin dito. Bakit nang tanggapin mo ang Panginoong Jesus? Ito ang mga patutuo. Pastor, naging sensitive po ako sa kasalanan. Bakit? Pastor, bakit ayaw ko na ng kasalanan? Dahil ang sabi ng Bible, ang pagtatakot kay Yahweh, pasimula na ano? Ngunit walang halaga sa mga mangmang, ang aral at saway. Ibig sabihin, pinagtatawanan nila tayo. Di ba? Sabi doon sa Job 28:28, at sinabi niya sa tao, matakot ka kay Yahweh, magtatamong kaalaman. Magiging matalino ka kung samay. Paano kang makalalayo sa kasamaan nang hindi ka nakikipag-isa kay Kristo? Ano ang sekreto? Nakipag-isa kay Kristo.
Mga kapatid, alam nyo, walang pag-asa kapag hindi nakipag-isa kay Kristo. Kailangan mong makipag-isa. Magkakaroon ka ng karunungan. Eto, pakinggan nyo. Alam ba nyo, sino dati yung walang alam sa Bible? Dahil lahat yan. Nagising po ako na wala akong alam sa Bible. Pero bakit nung tanggapin natin si Kristo, alam na natin yung John 3:16. 5 taon na, John 3:16 pa rin. Alam natin? At least may alam. Okay. Eto ngayon ang matindi. Saan ka nakakita ngayon? Nag-aaral tayo. Old and New Testament kabisa. Ako, tatawag ako sa SOL1, walang kwa rito. Titiyakin ko sa inyo. Alam ito, hindi ako mapapaya. Huwag kayong yumuko. Mga estudyante sa SOL1. Dati hindi alam ito. Shalita, huwag kang magtago. Ora di ka kon. Ora di ka. Ligat ora, huwag kang matakot. Maraming magtuturo sa atin. Ora di ka. Ora di ka. Old Testament, tinama ha. Tinanin nyo yan. Sige. Sige. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st, 2nd Samuel, 1st, 2nd Kings, 1st, 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. Karunungan yan. Alan, huwag kang ngiti-ngiti kasi hindi ko naman tatawagin ka. Sabi ko lang, huwag kang ngiti-ngiti. O Marina, New Testament. Tingnan nyo ta. Kasi, tingnan natin, ito ang Kristiyano yung alam talaga. Kaya, yung 7 books of the New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Yung iba namumutla. Di ba karunungan yan? Karunungan. Isipin mo 20 taon ng Kristiyano hindi alam. At ako aminin ko po sa inyo, hindi ko nabigyan ng pansin niya. Binibigyan ko ng pansin kapag nag-aaral. Hindi. Kailangan talaga alam mo ang salita ng Diyos dahil Kristiyano ka. Kaya natin nalaman yan. Nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, binigyan tayo ng karunungan ng Diyos, hindi lang pagbabago ng buhay. Alam mo, pag sinabi ng pastor, hanapin mo doon sa Ezekiel, chapter 1, verse 3, Ezekiel. Ako talagang mabilis. Hindi katulad ng dati. Tapos na service, wala pa. Wala. Hindi, mga kapatid, iba ang karunungan na galing sa Panginoon. Kaya nga, eto po, hindi lamang pagbabago. Kaya ang sabi rito, doon makikita natin sa Colossians 3:8-10. Basahin natin. Ngunit kayo itakwil ninyo ang lahat ng ito. Nakasan natin. Galing. Iwasan ninyo ang panunong-ayaw, malaswang pananalita.
upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Binigyan tayo ng karunungan. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito. Galit. Galit. Puot. Sama ng loob. Iwasan ninyo ang panunungayaw. Yung pagsasalita, pagmumura. Ano? Pagmumura. Ibig sabihin, malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, hinubad na natin. Pati ang mga gawa nito at nagbis ng bagong pagkatao. Patuloy itong nagbabago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Meron pang nagtaong naligo, pagkatapos yun din pinagbihisan niya at ibinihiso na. May yahiya ka naman. Ibig sabihin, naligo ka, ano dapat ibihis mo? Bago lahat, nung tanggapin ka ng Panginoon, binihisan ka ng Diyos ng bagong damit eh. Ang problema, muli mong ibinibihis. Pero nung nagkaroon ka ng karunungan, galing sa Diyos, tinanggap mo ang Panginoon, nakipag-isa ka, naging marunong ka sa mabuti at masama, titigilan ko na ito. Kaya hindi mababago, kahit bagong taon, bagong buhay pa, hanggat wala ang Panginoon, ito ka. Kaya't ingatan ninyo, sabayan niyo ako, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng ano? Di tulad ng mga takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Nawain ninyo kung ano. Kalooban ng Panginoon. Paano mong manalaban ang kalooban ng Panginoon kung hindi ka bibigyan ng karunungan ng Diyos? At paano ka bibigyan ng karunungan ng Diyos? Kailangan makipag-isa ka kay Kristo sapagkat lahat ng karunungan ay nasa Diyos ibibigay sa atin. Kaya po nababago ang tao. Kaya po kailangan natin. Kailangan natin yung Pepson. Alam niyo kung bakit? Matapos natin tanggapin ang Panginoon, kailangan natin yung training. Ano po yung training na yan? Pre-encounter. Encounter. Post-encounter. SOL1. SOL2. Re-encounter. SOL3. Pag nakarating tayo roon, mga kapatid, ito ang tinatawag na leader of leaders. Kung ano yung ginagawa ko, gagawin mo. Okay, pakinggan niyo. Dati ba kayong nagkakabisa ng Old Testament at New Testament? Bakit niyo nagagawa ngayon? Nag-aaral. Dati ba kayong nababago ang buhay natin? Hindi. Pero bakit ganito? Dati ba tayo nagdadala ng Bible pag nagsisimba? Hindi. Ano ang dala natin? Oh? Hindi ba? Pero bakit ngayon nabago buhay natin? Malaking pagbabago ito. Malaking pagbabago. Dati ba tayong nagmamahal sa kapwa? Namimili ng kapwa. Pero bakit ngayon? Mahal natin ang bawat isa. Diba? Namimili ng pagkain. Diba? Mga kapatid, napakaganda ng ginawa ng ating Panginoon sa atin. Binigyan tayo ng karunungan. Sabi ko dito, para patuloy tayo magkaroon ng karunungan, galing sa Diyos, kailangan natin ng training. Mag-training tayo. Ano yung pangatlo? Tingnan yung pangatlo. Sabi ko dyan, yung pangatlo natin, binigyan ng kabanalan. Masahin natin. Kayo hinirang ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman. Mula't una upang pabanalin ng Espiritu Santo. Maging masunurin kay Kristo, maging malinis sa bisa ng kanyang pagkamatay. Ang sabi, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Siya'y bago na. Alam po ninyo, hindi ka magiging banal nang hindi ka bibigyan ng kabanalan ng Panginoon. Kaya yung katabi po ninyo, banal yan, sabihin mo. Banal ka, tinatawag banal. Banal lang. Ha?
Ang akala kasi natin yung banal, yung bang namatay na, hindi po, tayo po yung mga binanan. Pero kaya tayo naging banal, nung tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Saan ka nakakita rin? Kaya, kundi banal ang mga tao. Nagpa-family devotion. Sino nagpa-family devotion dito? Dati ba ginagawa natin ito? Sabi ni Kuya Oscar, dati nakababad lang ako sa TFC. Di ba yung patotoo niya? Okay, ano ngayon? Nagbabasa ng undercover, nagbabasa ng Bible. Kuya Oscar, patuloy ka ba nagbabasa ng Bible? Nag-i-small group pa yan. Pag Sabado, kasama ni Brother Paul. Dati hindi ganun. Anong mga pinanunod? Anong pinanunod sa TV? Ano pa? Be careful. Ano pa? Beautiful affair. Ina, kapatid, anak. Kabisang-kabisa ni Sister Julie. Hindi ba? Okay, pakikit. Ano na ba nangyayari kay Sir Chip at saka kay... ano pangalan niya? Kay Maya. Okay, pakinggan nyo ito, ha? Dati, kabisang-kabisang ba? Ano ba ito? DFC ka ba, Kuwasta? O GMA? Sa GMA ka pala, ano? Kapuso ka. Okay. Kabisado na. Pero ngayon, anong ginagawa? Babasa ng Bible, nag-journal, kabanalan. Ang pinag-uusapan. Alam nyo, sa bahay, ang pinag-uusapan namin. O, kabisahin natin yung ating Genesis. Pag hindi kabisa, huwag ka muna kakain, hindi mo kabisa. Alam nyo, talagang pati si Agi kabisa yun. Hanggang doon lang si Esther. Kasi nahirapan yung bata. Hanggang saan na yun? Asaya na. Sabihin, pati mga bata, ginagawa natin. Kaya, yung mga tayo lahat, darating ang araw, pag sinabi ko, okay, tawagin natin si Kuya Aibo. Kaya iba, liga, kabisahin mo ito nga. Hindi lalapit ng namumutla, kundi nakatawa. Kasi kaya ko. Ang problema sa akin yan. Pero kung tatawagin mo ngayon, baka hindi makatayo. Kasi hindi pa. Anong kailangan natin? Kailangan po natin talaga yung process natin. Kaya yung process natin, napakahalaga. Hindi ko po ito, wala po sa sermon po ito. Gusto ko lang tumayo. Pakita nyo nga po yung hindi pa nag-encounter sa akin. Tingnan po, huwag kayo maya. Sige, please lang. Kaya lahat ng hindi pa nag-encounter. Lahat ng hindi pa nag-encounter. Sige. Sige po, tumayo po kayo. Sige, gusto ko lang kumakita. Praise the Lord. Wow. Alam po ninyo, salamat. Palakpakan natin sila. Hindi ko po kayo pipilit. Okay. Ito po. Alam niyo mga kapatid, huwag na po ninyong palakpasin itong 2013 na hindi kayo kapag-encounter. Ang kabanalan. Marami pong nag-encounter na hindi po nila alam, tumanggap lang sila sa Lord. Pero nung mag-encounter sila, naging sensitive talaga sila sa kabanalan. Hindi ko po sinasabi na hindi nag-encounter, hindi kayo sensitive sa kasalanan. Hindi nga. Pero mas matindi, mas tumitindi talaga. Alam niyo kung bakit? Napakahalaga, pati family devotion natin. Kaya pang sabi ng Bible dito, tira nyo, kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya, naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao, napapahamak dahil sa masamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-isip. Dapat makita sa inyo bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran, binigyan ng kabanalan. Pag nakikita ko si Brother Ben Kuraming, ang nakikita ko sa kanya, larawan ng Diyos. Nakikita niyo yan? Pag nakikita ko si Nanay Marina, talagang kitang-kita ko yung larawan ng Diyos. Ibig sabihin, maka-Diyos. Pag nakikita ko si Ten, na dating pinipigil ang mga nagpapabautismo, ngayon, larawan, dating larawan ng demonyo, ngayon larawan ng Diyos ang nakikita. Nakita mo? Nakita po natin yan. Pinipigil. Iba ngayon. Nakikita natin yan. Iba po ito eh. Bakit? Dahil tinanggap natin ang Panginoon. Kaya po makikita, pag nakikita mo yung tao, tinan niyo yung huli. Yung huli.
Kaya dapat kayo maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Ano yung ganap? Sa English, tinan nyo. You must be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Matindi ito eh. Sabi ko, nung nag-aaralan ko itong perfect, pwede ba tayo mag-perfect dito? Napakalabo niyan. Pero ito, ang goal ng Diyos sa atin, ito ka ngayon, ito ka. Itong taon na ito, mag-level up ka. Itong susunod, tumaas ka. Ano ang ibig sabihin pa? Tumayo ka. Na ang goal mo talaga, sabi ni Pablo, gayahin ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Sino nangangarap dito maging katulad ni Kristo sa kabanalan? Nasaan ka ba? Lahat tayo. Yung iba, ayaw pa natin. Taas na natin yung kamay natin, Lord, gusto kong maging katulad ni Kristo sa kabanalan. Di ba tayo lahat yan? Pero paano mangyayari yan? Kailangan natin mag-process talaga, mga kapatid. Ito taon ko lang. Naranasan ko po ito. Sisimba. Uwi. Sa isang linggo na ako nakikita ng pastor. Sisimba. Uwi. Sa isang linggo na ulit. Malaunan. Alam niyo mayayari? Magiging critics pa dito. Bakit? Walang kinakain salita ng Panginoon. Sa Family Christian Church, abala tayo sa pagpapakabanan. Bakit? Pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, i-pre-encounter ka. Mag-i-encounter ka. Pag post-encounter ka, mag-e-SOL mo nga. Hanggang 3, mababago talaga ang buhay natin. Mababago. Ito ang hinahanap ng Panginoon. Perfect talaga. Yung bang nakikita mo, pag nakita mo na talaga. Ang bira itong tao ito. Paano bago ito? Pati mga anak mo masasaya. Nakangiti kayo sa pamilya. Nagkikita-kita tayo sa church. Eto. Kaya pala maraming church may problema. May problema. Mula sa pastor may problema. Alam niyo kung bakit? Walang pagbabago. Pag pumunta na sa church, gusto magkaiwa-iwalay na. Pero sa Family Christian Church, sa biyaya ng Panginoon, magsisimula ng alas 9, maghihiwalay ng alas 9 ng gabi. Akita natin, palapakan natin yung Panginoon. Minsan ayaw pa. May extra pa yan, may zumba pa. Talaga naman. Talaga. Ayaw talaga. Alam niyo kung bakit? Dahil sa Holy Spirit. Kailangan po natin yan. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na ito'y bigla. Goal natin yan. Goal natin. Huwag kang manatili na ganyan sapagkat mismo ang Diyos, ang gusto niya, maging ganap ka. Ano po? Ito yung huling bonus. Ito yung huling bonus. Sabi po riyan, tapusin ko po rito. Bis lang, binigyan ng kaligtasan. Ano yung tatlong binigay sa atin? Ano yung tatlo? Ha? Kapangyarihan, karunungan, kabanalan. Pag nakipag-isa ka kay Kristo, bibigyan ka ng ano? Kaligtasan. Isipin mo, nabago na ang buhay mo. Basahin natin, kabisado natin lahat ito. Ready? Ano ito ang patotoo? Nakasan natin. At ito ang patotoo, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat dito sa inyo pang malaman ninyo na kayong nanalig sa anak ng Diyos ay may buhay. Pag nakipag-isa ka kay Kristo, hindi lamang mababago buhay mo, bibigyan ka pa. Kailangan kinaruruunan ka ni Kristo. Kailangan tinanggap mo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin, may buhay na walang hanggan. Eto pa, Romans 10:9-10. Sabayan niyo ako. Nakasan natin. Maliligtas ka.
Kung ipinapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso, sa gayon napawawalang sala at nagpapahayag sa pamagitan ng kanyang labi, sa gayon naliligtas. Sipin mo yan. Binago na ang buhay mo pag nakipag-isa ka. Binigyan ka ng karunungan, binigyan ka ng kapangyarihan, binigyan ka ng kabanalan. Bagong taon, bagong buhay, may kaligtasan ka pa. Sino magbibigay yan? Ang Diyos. Sa bandang ulit, tingnan niyo, no? Sabi nito, magiging maganda ang bagong taon mo kung si Kristo nasa puso mo. Pero kung wala si Kristo, kahit na po ilang bagong taon ang dumating, hindi mababago ang buhay mo. Meron pang dagdagan natin. Magiging maganda ang direksyon ng buhay mo ngayong taon na ito kung si Kristo nasa puso mo. Gusto mo bang maging maganda ang direksyon ng buhay mo ngayong taon na ito? Taas ang kamay na gusto maging maganda ang direksyon. O ito lang. Alam mo ang kailangan? Si Kristo. Gusto mo ba na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Si Kristo. Gusto mo bang mabago ang buhay mo? Matagal na ako Kristiyano, Pastor, pero bakit di mabago ang buhay ko? Kailangan mo ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Kung di ka pa nag-encounter, mag-report ka. Pastor, gusto ko po mag-encounter. Kailan po ba? Andi dyan, Sister Marian. Ilista lang natin. Hindi ka pa ready. Pero basta isulat mo lang pangalan. Bakit? Kailangan mabago ang buhay mo. Sino nangangarap na, Pastor, gusto ko na po mabago ang buhay. Gusto ko po mag-level up ang buhay ko. Kapatid, huwag natin naisip na ganito na lang ang buhay. Palakpakan niya natin ang Diyos. Kaya natin tumayo. Kaya natin tumayo. Kapatid, mawawala ng kabuluhan ang bagong taon na ito. Umpisahan natin sa pagbabago. Kahit na Kristiyano ka na, alam ko po lahat tayo may kahinaan. Wala ka bang pangarap na itong kahinaan ito ay mawala na sa iyo? Tayo po, bilang mananampalataya, kailangan natin. Nais ko lahat tayo tumikit. Ang Diyos lamang nakakalam ng kahinaan natin. Pwede po ba natin itaas lahat yung ating mga kamay? Sige po. Lahat, taas natin yung kamay natin. Kayo ang magsuko ng kahinaan ninyo sa Diyos. Bumanggit kayo kahit sa sarili. Kayo lamang at ang Diyos ang nakakaalam. Gusto kong pong mabago ang buhay ko. Kayo po ang manalangin. Hilingin niyo sa Diyos yan. Kasama po ako. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Dakilang Diyos. Gusto ko pong mabago ang aking buhay. Marami kong kahinaan. Maging maliwanag ang direksyon ko sa 2013. Baguhin mo ang aking masamang ugali, ang aking mga kahinaan. Tulungan mo po ako, Panginoon. Mula ngayon, sinusuko ko po ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo po ako. Hindi ko po kaya magbago. Salamat at ako'y may Kristo na makakatulong ko. Salamat sa banal na Espiritu, nagbigay ng kabanalan, kapangyarihan, karunungan, kaligtasan sa akin. Salamat po. Pangalan ni Jesus. Amen. Okay, baba na po.